Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Mga kapatid, nakakamatay po ang ganid pag tayo po'y makasarili na parabang nais natin angkinin ng lahat ng bagay. Ito ay tunay na nakakamatay. Nakakamatay hindi lamang ng ating kaluluwa, maski ng ating relasyon, maski ng ating ugnayan, at lalong higit sa lahat, nakakamatay ito, nakakasira ito ng buhay ng ibang tao. Sa ating ebanghelyo po ngayon, marinig po natin ang isang taong lumapit sa ating Panginoon at nakiusap na sabihan ng kanyang kapatid na i-share yung kanilang inheritance. Pero ang naging reaksyon ng Panginoon ay patanong din, "Friend, who appointed me as your judge and arbitrator?" At yung ang turo ng Panginoon sa araw na ito, "Take care to guard against all greed, for though one may be rich, one's life does not consist of possessions." At gumamit po ng talinhaga ang Panginoon para po ipaunawa itong napaka-importanting aral. Ito yung kwento ng rich man who is a fool. At dito po mga kapatid, malinaw po na hindi naman masama ang yaman. In the Bible, material wealth is always considered a blessing from God. So, bakit po full hangal yung mayaman dito sa ating talinhaga? Hangal siya kasi unang-una sa lahat, nagtiwala siya sa material na bagay kaysa sa Diyos na eternal. And so, to trust in material things, to transitory, ephemeral, is really a foolish thing. Sapagkat ang lahat ng ito ay maglalaho, masisira, mawawala. Kaya po kahangalan ang magtiwala ng lubusan sa material na bagay. Ito'y blessing lamang na gagamitin natin para makatulong sa iba o kaya naman para tayo may mas mapalapit sa Diyos. Pangalawa, full o hangal yung mayaman kasi siya'y makasarili. Sabi niya, what shall I do, for I do not have space to store my harvest? Then he said, this is what I shall do. I shall tear down my barns, I shall store my grain, and puro about myself, me, myself, and I. Hindi niya naisip yung ibang tao, hindi niya naisip na magbahagi ng kanyang ari-arian, pero kailangan niya, ang naisip niyang paraan ay itago ito, ang sarilihin, ang mga bagay-bagay na ito. Ang kukupin na lamang ito, ang itago na lamang ang yaman, imbes na ito'y kanyang ibahagi. Hangal siya dahil makasarili. Pangatlo, hangal siya dahil inakala niya na ang kaligayahan ng buhay ay nakasalalay sa dami ng ari-arian. Kaya sabi niya sa ating ebanghelyo, "Now, as for you, you have so many good things stored up for many years. Rest, eat, drink, be merry." Akala niya ang tunay na kalagayahan o kasiyahan ay yung sa dami ng mayroon kang ari-arian o yaman. Pero alam natin mga kapatid, hindi itong basihan ng tunay na kaligayahan. Hindi ito ang tunay na pinagmumulan ng kaligayahan, kundi ang Diyos lamang. And finally, he is full because akala niya hindi siya mamamatay. Pero sa ating ebanghelyo ngayon, sa talinhagang ginamit ng Panginoon, sabi niya, "You fool! This night your life will be demanded of you." Mga kapatid, anuman ang yaman na mayroon tayo, gaano man karami ang naipon nating yaman, kapag hindi ito ginamit para sa ikakabuti ng lahat, wala po itong silbi. Sapagkat darating ang panahon, iiwan natin ang lahat ng ito, wala tayong madadala, lahat tayo ay mamamatay.
Huwag nating kakalimutan, ano pang silbi ng mayroon tayo kung hindi naman natin gagamitin bago pa man tayo lumisan sa mundong ito. Paalala, there will come a time that we will have to leave this world. And so, how do we use these material things, these accumulated things that we have, will define our future. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa Salitaw Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.